Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Magandang gabi po. Bago nag-isip ako kanina lang, nag-isip ako kung ipagpatuloy ko ba ang pagkuha ng video ngayon. Iniisip ko kung kukuha pa ba ako ng video o hindi. Pero sa bandang huli, nakapag-desisyon ako na kukuha ako ng video. Parang itong video na to, may nakakita nito, gusto ko po na sa lahat ng may mga pinagdaanan ngayon, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na huwag po kayong magwala ng pag-asa. Ang masasabi ko lang po sa inyo na isuko nyo lahat sa Panginoon dahil siya lang po ang nakakaalam sa ating buhay sa bawat isa. Ngayong araw na po ito ay September 30, 2025. Dapat sa araw na ito, mayroon po akong trabaho. Kaso nga lang, nagkaroon po ako na konting problema sa aking health. Kaya, biglaan po ang aking pag-day off sa araw na ito sa aking caregiver job. So, pinayagan naman ako ng aking company na mag-day off kasi nga, syempre, kailangan ko magpunta ng hospital. Sa mga hindi nakakaalam sa aking sitwasyon ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo na kaya lately medyo malungkot ako, medyo hindi ako masigasig, hindi ako ibang Kim ako lately kasi po mayroon po akong mabigat na karamdaman na ang akala ko ay ma-confine na naman ako. Kaya lately hindi ako halos makatulog kasi hindi ko maiwasan na mag-isip ng mag-isip. Pero ang sabi ko kay Lord na sabi ko kung ano man ang plano niya sa akin, buong puso ko pong tatanggapin at respetuin. Pero ang hiningi ko lang po sa kanya na, ang sabi ko sa kanya, Lord God, Mama Mary, kung ano man ang desisyon niyo sa akin, buong puso ko pong tatanggapin. Pero hingi po ako sa inyo ng tulong na sana ay kung ano man ang mga pagsubok na dumating sa buhay sa akin ngayon, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na makayanan ko po ang lahat ng ito kasi hindi ko kaya kung wala kayo. I-guide niyo po ako, pakituro niyo po sa akin kung anong tama't maling gawin. Basta hingiin ko lang po sa inyo na kung ano man ang aking panibagong pagsubok ngayon, nakiusap po ako sa inyo, Lord God, Mama Mary, na nawa ay bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na kaya ko po itong malampasan ang aking panibagong pagsubok. Alam niyo po mga kapatid, 26 months na ako dito sa labas ng hospital kasi na-confine ako ng 1 month and 17 days before. So, umpisa noong nakalabas ako ng hospital ay na po ako, 26 months na ako sa labas ng hospital. Sa 26 months na yan, nung kakalabas ko lang ng hospital, every month po ako mayroong follow-up check-up hanggang sa nagkaroon na lang ng sa 2 buwan isang bisis, hanggang sa 3 buwan isang bisis na lang, hanggang
hanggang ngayon, mayroon po akong follow-up check-up na good for 3 months. Ayan. So, tuwing pumupunta ako ng hospital, ang kinukuha po sa akin ay dugo, pap smear, chine-check yung vagina ko, tapos CT scan. Ayan parati ang kinukuha sa akin tuwing ako ay mayroon akong follow-up check-up. Nung last kong CT scan, September 17, ang result niya ay sabi ng doktor ko, bad news. Mayroon naman daw akong panibagong sakit. Tapos, ang sabi sa akin, kailangan bumalik ako doon sa hospital kung saan po ako na-confine. Kasi, malayo kasi yung hospital ko from my house to hospital. Ang biyahe namin kaninang umaga, 2.5 hours. Grabe, ang traffic. Kaya, malayo kasi yung hospital na yun, kaya nakiusap ako sa aking original na doktor doon sa hospital na yun na kung pwede, dito na lang muna ako mag-follow up check-up dito sa pangalan ay Sugo Viewing kami Fukuoka. So dito po ako sa Sugo Viewing nag-follow up check-up sa kami Fukuoka. So dito kinukuha ako ng dugo, yun nga, chine-check yung vagina ko at CT scan. Yan parati ang kinukuha sa akin every ako nagpapa-follow up check-up. Tapos, yung last CT scan ko po, dito sa kami Fukuoka Sugo Viewing, ang resulta, sabi ng doktor dito ay, ayun nga, bad news, meron daw bagong akong sakit. So ngayon, pinapapunta ako sa aking original kung saan ako na-confine na hospital. Pinapapunta ako doon. So noong last week, biglaan yung day off ko kasi nga pinapapunta agad ako doon. So last week, bigla akong nag-day off sa aking company. Tapos pagpunta ko doon sa hospital, yun na nga, pinapa-schedule ako ng, alam niyo po yung ang tawag nila dito sa Japan ay PETO. So, ibig sabihin PET, P-E-T. Kung baga sa yan ang machine. Schedule ko sa araw na ito, September 30, 2025, 9:30 morning. PET. Kukunan ako ng PET. So, kanina, nagpunta ako ng ospital. Tapos, sabi ng doktor, dapat ngayong October 4, kukunan na naman ako ng MRI. Tapos, October 10, i-check yung daloy ng aking puso. Kasi, i-check nila kung kaya ko ba. Kasi nga, sabi ng doktor, baka maoperahan daw ako. So, ngayon, i-check nila yung daloy ng aking puso kung kaya ba ng aking puso kung operahan ako. Alam niyo po mga kapatid, last week nung sinabi ng doktor na yon, kasi hindi ko yun original doktor lang yun kumbaga sa hindi ko siya first time ko siya na-assign sa akin. So hinanap ko yung original doktor ko. Buti na lang itong araw na to na bumalik na ako sa aking original doktor. So, yung original doktor ko, yun talaga ang nakakaalam sa akin. Sa akin talaga. Umpisa nung nagkasakit ako, hanggang ngayon, siya talaga nakakaalam sa akin lahat. Kaya, nung last week, first ko na-meet yung doktor na yun doon sa kung saan ako na-confine. Ang sabi sa akin na, PET nga, kunan ako ng PETO. Yun nga, itong araw na to, September 30, tapos balik daw ako ng October 4, kukunan ako ng MRI, tapos October 10, yun nga ang tawag na trompa. Kumbaga sa trompa daw yun.
Yung trompa na yan, hindi ko pa po naranasan yan. Yung MRI, ilang beses ko na naranasan, CT scan, how many times na. Yung PET-to, pangalawang beses ko pa lang sa araw na ito. Alam niyo po mga kapatid, ang PET-to, ang mahal. PET-to, magbabayad, ang nabayaran ko sa araw na ito is limang kyoseng. PET-to lang yan. Mahal kasi ang PET-to kaysa CT scan at saka sa MRI. Kasi ang pinakamahal talaga ang PET-to. Pangalawa yung MRI, pangatlo yung CT scan. Iyon ang pinakamura, CT scan. Kaya ang nabayaran ko ngayon, limang kyoseng, PET-to lang yun. Kaya sabi ko kay Lord kanina bago pumunta ng ospital, bahala na siya. Kaya sabi ko, paano kaya pag naoperahan ako? Hindi pa naman ako naoperahan. Takot na takot ako. Diyos ko Lord, sana hindi ako maoperahan. Kaya alam niyo po mga kapatid, kaya ako nag-share ngayon, kaya kinukwento ko ngayon ang aking karanasan sa araw na ito kasi nga naniniwala talaga ako sa milagro. Naniwala talaga ako na mayroong Panginoon. Hindi niya ako pinabayaan talaga. Kasi ang sabi dito ng doktor dito sa ospital, yung resulta ng aking CT scan noong September 17, mayroon daw akong bagong sakit. Kaya pinapapunta nga agad ako dito sa original kung saan ako na-confine. Ngayon, kinunan nga ako ng PET-to sa araw na ito. So, ang result kanina, ang sabi ng original doktor ko, alam niyo po mga kapatid, sobra talaga akong natuwa sa sinabi ng aking doktor. Tapos, grabe talaga habang nabanggit ng doktor sa akin. Grabe, sabi ko, praise the Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, Mama Mary. Hindi niyo po ako pinabayaan. Kasi akala ko po hindi na ako makasama sa sayaw ng tawag ito, Marian Festival ngayong October 26. Sabi ko, baka maoperahan ako, paano na yung sayaw ko. Marami akong iniisip, paano ako makakanta sa church, maoperahan ako. Kaya ang dami kong iniisip, talagang bagsak yung feelings ko talaga lately. Talagang kahit anong gawin kong magpakasaya, pero yung sa loob ko napakasad. Umiiyak ang aking kalooban. Kaya hindi talaga ako makatulog. Kaya ngayong itong gabi na to, makakatulog na ako ng maayos. Kasi alam niyo po mga kapatid, purihin ang Panginoon. Good news. Kasi noong sinabi ng original doktor ko, sabi niya na ilang beses niya chinecheck yung CT scan dito sa kami Fukuoka at saka yung PET-to ko ngayong araw na ito, wala daw nagbago. Wala daw nagbago. Yung sinasabi ng CT scan ko, resulta ng CT scan ko dito sa kami Fukuoka, ang sabi daw na ito, ganito, mayroong bagong na ganon. Ang sabi ng doktor ko, mali daw yun. Hindi daw yun. Kaya nga, ang sabi ng doktor sa akin, hindi ko na daw kailangan magpa-MRI ngayong October 4. Thanks God. Salamat sa Lord talaga. Ang saya-saya ko talaga nung sinabi talaga ng doktor ko. Thank you Lord. Hindi na ako babalik ngayong October 4. Kasi nga, dapat kukunan ako ng MRI. Gastos na naman yun. Buti na lang, sinabi ng doktor na hindi ko na kailangan pumunta ng October 4. Tapos hindi na kailangan yung October 10. Wala na. Sabi ko, thank you Lord. Napakabait talaga ni Lord. Kaya ang balik ko uli sa aking doktor is January 27. Kaya ang sabi ng aking original doktor, hindi na niya ako papayagan na mag-follow up, check up dito sa Sugubyu-in kami Fukuoka at kahit saang hospital. Hindi na niya ako papayagan. Gusto niya doon talaga ako kung saan ako na-confine dati, doon na ako. Sabi ng doktor,
kung maari lang, dito ka na, wag ka nang pumunta. Kaya ang sabi ng doktor, kung pwede, dito ka na lang mag-follow up, check up, wag ka nang wag ka sa ngayon, wag muna, sabi ng doktor, para daw matutukan daw talaga ako. Kaya, alam niyo po, Lord, alam niyo po mga kapatid, grabe. Sabi ko talaga kay Doktor, Dok, maraming salamat dahil ikaw ang naging doktor ko. Alam niyo po mga kapatid, kahit meron akong karamdaman pag nakita ko yung original doktor ko, nawawala ang aking pangamba kasi alam niyo po, yung original doktor ko, ang daming mga pasyente na gustong-gusto siya kasi alam niyo po, bukod pa sa napakapugi yung doktor ko, matangkad, tapos mabait, may puso, para siyang hindi siya Japanese. Ang bait niya, nakakaintindi siya ng feelings ng mga pasyente, yung mga ganun. Tapos pag nagsasalita siya, talagang eyes to eyes. Hindi siya, habang nagsasalita siya, humihinto siya sa paggawa ng computer, yung kung mayroon siyang itatype, niya, hindi kagaya ng ibang doktor na habang nagsasalita, nagtatype. Siya, tumitingin siya eyes to eyes, tapos marami siyang advice sa'yo. Kaya yung nakita ko yung doktor ko kanina, 1 taon ko rin siya hindi nakita. Hindi pala, 1.5 years ko hindi nakita yung original doktor ko. Kaya kanina, sobrang miss ko yung doktor ko. Sabi ko talaga sa doktor ko, Dok, na-miss kita. Sabi ko, mag-ingat ka lagi, Dok, dahil alam ko, busy ka. Alam ko yung trabaho mo, hindi basta-basta, pagod ka. Kaya ingatan mo yung katawan mo na hindi ka magkasakit kasi marami kaming mga pasyente na umaasa sa'yo. Sabi ko talaga sa doktor ko kanina. Sabi ko, salamat, Dok, ha. Tapos iyon, nagpapasalamat din siya, tumawa siya. Kaya alam niyo po mga kapatid, sobrang ako ngayon, hindi ko mapigilan ang aking saya na ilang linggo din ako malungkot, pero napalitan ng saya. Kaya God is good all the time, sobra-sobra, umaapaw. Kaya mga kapwa ko na may mga sakit diyan, kung nakayanan ko to, makayanan nyo rin. Kaya kung sabihin man ng sa isang hospital na mayroon kayong ganito, wag kayo agad-agad maniwala. Magpaano kayo sa ibang hospital, kung pwede magpaulit kayo, magpaano kayo, kasi kagaya ngayon, sabi ng dito sa hospital na mayroon daw akong bagong sakit, pero pagpunta ko doon kung saan ako na-confine na hospital at sa aking original na doktor, ang sabi ng aking original na doktor, kasi siyang nakakaalam sa lahat, wala daw akong bagong sakit, okay daw ako. Kaya kung mayroon mangyari sa inyo dyan, nakagaya ko, na ang resulta ng CT scan, MRI, o ano pa man, huwag kayong basta-basta agad-agad maniwala at isikan nyo yan, pangalawang nyo yan, maghanap kayo ng magaling na doktor. Kasi tingnan nyo po, kung wala yung original na doktor ko, baka pabalikin na naman ako sa October 4, October 10, baka maoperahan ako, yun pala ay wala akong sakit. Kaya mahirap yung kayo agad, maniwala agad. Kaya kukuha kayo ng pangalawang pagkakataon na iklaro kung talagang may sakit kayo o wala. Kasi ngayon, nangyari sa akin. Kaya nung sinabi dito sa Kamif ko Kasugubyuin na mayroon po akong bagong sakit, resulta ng aking CT scan, sobrang sad talaga ako, para akong binagsakan ng isang truck, na malaking truck. Kaya nasad talaga ako.
Pero ngayon, klaro na. Una, salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan. Ang payo ko lang sa inyo mga kapatid, na may mga pagsubok na dumating sa inyo. Lahat naman tayo kanya-kanyang pagsubok na pinagdaanan. Kaya kung iasa nyo lang yan, isuko nyo lang sa Panginoon, iyon lang ang may papayo ko sa inyo dahil ako, ang daming mga pagsubok na dumating sa buhay ko. Kaya sinusuko ko na sa Kanya ang lahat. Alam ko na hindi tayo pababayaan ni Lord. Lalo na kung talagang taos puso ang inyong paghingi ng tulong sa Kanya. Kaya wala talagang ibang makakatulong sa atin kundi si Lord lang. Kaya gumawa talaga ako ng video ngayon dahil gusto ko ma-share sa inyo kung ano yung mga karanasan ko lately. Lalo na sa araw na ito. Kaya yung asawa ko rin sobrang tuwa niya kasi nga hindi mali yung resulta ng aking CT scan. Kaya sabi ng asawa ko rin na nagpasalamat din siya sa doktor ko. At nagpasalamat din ako sa asawa ko dahil 2.5 hours siya nag-drive para lang maihatid niya ako sa ospital, at ilang oras din siya naghintay sa akin dahil ang pagkukunan ka kasi ng PET matagal, 3 hours. 3 hours kasi yun eh. Kaya habang nasa loob ako, naghintay din siya. Kaya yun, nagpasalamat din ako sa asawa ko dahil wala siyang tupak ngayon. Kaya sinama ko rin yung asawa ko sa aking pagdasal na sana ay bigyan siya ng mahabang pasensya, kasi yung asawa ko maikli lang kasi ang pasensya nito eh. Pag traffic, napipikon na, ayaw niyang maghintay ng matagal. Kaya thanks God dahil walang tupak yung asawa ko ngayon. Kaya hindi ako na-stress sa asawa ko ngayon. Kumbaga sa pa nakikiramay siya sa aking karamdaman sa araw na ito. Kaya yun, nagpasalamat ako sa asawa ko dahil hinatid niya ako sa ospital, at ayun, hanggang sa pag-uwi, andyan siya. Kaya thanks God, thanks sa aking doktor, thank you din sa aking hubby. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lang aking video. Kung sa mga taong may mga pagsubok dyan, payo ko lang sa inyo, isuko nyo yan sa Panginoon. Kay Lord kayo humingi ng tulong, kasi walang ibang makakatulong sa atin kundi si Lord. Yun lang po, at sana ay mayroon po kayong natutunan sa aking video, na wag po kayong basta-basta maniwala agad na sabihin sa isang hospital, mayroon kayong ganito, kailangan mayroon kayong pangalawang choice na kailangan hindi kayo basta-basta na maniwala. Kung pwede, di baling gumastos kayo, kasi ang MRI medyo maano din yan. Di baling gumastos kayo muli, basta sigurado lang ang resulta ng inyong follow-up check-up. Iyon lang po ang aking maipapayo sa inyo. Kasi itong araw na to, napatunayan na mali yung result ng CT scan ko. Kaya thanks God, thanks sa aking original na doktor. Opo, sige, ganito na mga kapatid, hanggang dito na lang po ako. Ingat po kayo lagi, at hanggang dito na lang ang aking video. Ang Panginoon ay magagabay sa ating lahat. Good night everyone.